Magandang araw po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus. Babati po sa inyo na isang magandang araw at nawa po ay nasa magandang kalagayan po kayo sa araw na ito. Mga kabaka, ngayong araw po ay pansamantala po muna tayong liliko mula po sa regular na Baka Alaman series po natin na hango po sa cattle feeding handbook. At ngayon po ay dahil nga po mayroong isang napakalaking opportunity na dumating kung saan ngayon po ay may mga Australian employers po na naghahanap ng reliable, discipline at hardworking Filipino workers. At bilang isang tao po na nagkaroon ng aktwal na karanasan sa loob po ng maraming taon dito po sa farming sa Australia. Ako po mismo ay nakasubok pong magtrabaho sa Australian feedlots at sa cattle station. At ngayon nga po ay tayo po ay founding director ng Great Arc Solutions, isang kumpanya po na nakabase dito sa Queensland, Australia. At gusto ko pong i-share sa inyo at ihanda po kayo kung ano po ang realidad at opportunity ng mga Filipino farmers dito sa Australia. Hindi po ito chismis, hindi po ito sabi-sabi, kundi totoong realidad ng trabaho dito po sa Australia. At ito po yung special episode 1 kung saan ay umpisahan po nating pag-usapan ang oportunidad at realidad dito sa Australia. Alam nyo mga kabaka, ang Australia po ay isang napakagandang bansa. Pero ang trabaho po sa farming industry ay tulad ng sinasabi nila, rough and rugged po ito. At base po sa aking 11 years na experience dito, ay ito po yung mga nai-experience ko sa araw-araw. Unang-una po ay ang extreme heat. Dito po ay umaabot po ng 40 to 45 degrees. Kaya napakainit po pag kayo po ay nagtatrabaho sa mga Australian farms, ay napakainit po rito. At pag panahon po naman ng winter ay napakalamig din. Umaabot po ito ng 0 degree. Kaya kailangan pag gusto nyo pong magtrabaho dito ay dapat nyo pong maintindihan na napakatindi po ng weather dito sa Australia. Minsan napakainit at minsan ay napakalamig din. At kasama dyan ang alikabok. Normal po ang kumain ng alikabok dito. Kaya kung masilan po kayo, ang bansang Australia po ay hindi po pwede sa inyo. At kasama din po dyan, pag tag-ulan, ay ang putik at ang tae ng baka. Normal po na matalsikan po tayo, lalong-lalo na po pag nasa animal handling po tayo, ay normal po na parang naliligo po tayo sa tae ng baka. Kaya again, pag masilan po kayo sa baho ng tae ng baka, ang Australia po ay hindi po pwedeng para sa inyo. At nandiyan din po ang risk po ng mga makinarya. Malaking makinarya po dito kaya hindi po pwedeng careless po tayo dahil posible pong madisgrasya tayo either kung tayo po yung nagmamaneho o tayo lang po yung tumatawid. Kailangan po maingat po tayo. At dahil nga po may mga machinery at mga milling equipment, napakaingay po. Nandiyan din po yung mga wildlife, mga kangaroo na tumatawid sa daan pag tayo po ay nagmamaniho. At may mga ahas, marami pong ahas, lalong-lalo na dito sa Queensland, Australia, ay may mga makamandag po na mga ahas. At ako po mismo ay nakagat po ng redback spider at napakasakit po dahil grabe po ang epekto ng lason, lalong-lalo na po sa aking balat. At ang isa po sa pinaka malaking issue po talaga sa mga sakahan po dito sa Australia ay ang langaw. Marami pong langaw dito at kung masilan po kayo ay hindi po pwede sa inyo ang bansang ito. Isa pa po dyan ay yung layo. Alam nyo po minsan madalas po ay 2, 3, 8 oras ay magmamaneho po kayo ng mag-isa dito. Wala pong jeep dito, wala pong tricycle, wala pong habal-habal. Kaya
Ang driving po sa Australia ay basic survival at kung hindi po kayo marunong mag-drive ay hindi po pwedeng magtrabaho sa farming industry dito sa Australia dahil hindi po kayo makakagalaw. Kaya importante po yun na marunong po kayong magmaneho. Pero bukod sa environment, mahalaga rin po ang skills na hinahanap po ng mga employer dito na dapat dyan pa lang ay marunong na po kayo. Lalong-lalo na po sa mga sumusunod na mga equipment. Of course, basic po yung pagdadrive po ng kotse, importante po yan. Pagdadrive po ng truck ay kailangan po natin yan dito. Dahil kung may mga pangangailangan pong ibiyahe, ay pag di po kayo marunong, syempre, hindi po kayo makaka-perform nung dapat nyong gawin. So, importante po dito ay at least marunong po kayo mag-drive ng kotse. Pinaka-basic po yan. Pero pag lalong-lalo po nasa feeding po kayo ay dapat marunong po kayo mag-drive ng truck. Katumbas po yung mga feed truck po namin dito ay yung mga malalaking 10-wheeler dyan. Katulad po nung Howo, yan, mga ganyang sukat po ang mga truck dito. At importante din po yung loader. At sa mga susunod na episode ay I will go to very specific na mga skills po na kailangan dahil hindi po pwede na may mga Filipino po na dumarating dito na kung kailan sila dumating dito saka pa sila mag-start ng practice. Napaka-unfair po yan sa employer na dumating kayo rito, milyon po ang inyong sahod tapos dito pa kayo magpa-practice ng inyong skills. Hindi po tama yan. Nakakahiya po tayo pag ganyan ang ginagawa po natin. At kasama po dyan yung simple po na English. Sa mga gusto pong pumunta dito, i-recommend ko po. Panoorin niyo po yung movie ni Crocodile Dundee. Dahil yun ay Australian islang po yung mga yon. At kailangan niyo pong intindihin yan dahil kahit po sa pagsagot ng communication sa two-way radio, ay kailangan po ninyong matutunan kasi napakahirap po pag magkaroon po ng breakdown sa communication. Tulad ng sinabi ko, pag-uusapan pa po natin yan sa mga susunod na episodes. At higit sa lahat, kailangan po rito yung strict po na safety mindset. Bawal po rito ang careless pagdating sa safety dahil mahalaking value po sa mga employer ang pagiging safety conscious po natin. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante po ay ang attitude po. Dahil yan po ang isang lamang natin bilang Pilipino pagdating po sa workplace ay ang tamang attitude. Number 1 po dapat ay reliable. Pag sinabi po na alas 5 ang pasok, dapat 4:50 nandoon na po tayo. Bawal na bawal po at napakasamang ugali po ang malate dito sa Australia. Hindi po Philippine time dito. Dapat po ay Australian time at pag sinabing alas 5, dapat bago alas 5 ay nandoon na po tayo. At isa rin po, bukod po sa being reliable at punctual, ay kailangan din po natin is yung honesty. Napakahalaga po rito. Normal po na nagkakamali, pero dapat ay aminin at sabihin agad. Napakapangit po na ugali yung tinatago po yun natin yung ating pagkakamali. At pag nalaman po yan ng ating mga boss, yan po ay posibleng pagkasibak po sa trabaho. At ang sunod po ay yung low drama. Hindi pwede po yung drama queen po dito o drama king. Hindi po tayo ang sinto ng kumpanya kaya hindi po nila kailangan yung ating mga drama dito. Kaya pag kulang po tayo ng pansin, madrama po tayo. Sorry, hindi po kayo pwede dito sa Australia. At kailangan din po ay independent. Kailangan pong marunong tayong magtrabaho ng mag-isa. Dito po, lagi kong sinasabi, pag na-flat po ng gulong mo rito, lalo na po sa outback, ikaw po magtanggal, ikaw mag-bulkit, at ikaw din po ang magbalik. Ganyan po ang pinaka-basic na klase ng independence po dito. At hindi po uso dito yung babae, lalaki, kung saan yung babae ay may special treatment. Wala pong ganon. Ang babae po dito ay pareho po ang trabaho sa lalaki. So, importante po yan na sa umpisa pa lang ay dapat maintindihan na po natin.
Mahalaga din po ang team player. Dito, kailangan po marunong tayo makipagtrabaho, hindi lang sa kapwa nating Pilipino, kundi sa ibang lahi din po dahil posible na sa workplace po na inyong mapuntahan ay may iba-ibang lahi. So, importante po na maging team player po tayo at matuto po tayong rumispeto sa kanilang kultura. Hindi po pwede na dalhin po natin ang ating attitude, ang ating kultura dito bilang Pilipino. Kailangan po, hindi ko po sinasabing kalimutan natin, pero wag po nating ipilit yung ating kultura sa ibang lahi. Pag nandito po tayo sa Australia, kailangan po nating makisama at wag po masyadong nagpapapansin. No? Kung ano man ang ugali natin dyan sa Pilipinas, iiwan po natin dahil dito po sa Australia ay kailangan po nating makasama. At kasama din po dyan ang good hygiene. Kailangan po malinis sa katawan. Nakakahiya po pag masyado po tayong marumi, lalong-lalo na po sa ating uniform. Dapat po ay medyo limbyado po tayo. At kasama din po dyan yung disiplina po sa paggamit ng cellphone. Ugali na po natin mga Pilipino na minsan sa oras ng trabaho ay nagkasi-cellphone po tayo. Yan po ay dapat nating iwasan dahil masamang ugali po yan sa workplace dito sa Australia. At kasama din po dyan, sabi ko nga po, respeto sa mga kapwa natin manggagawa. Kasama din po dyan ang respeto sa equipments. Ang mga equipments po ay napakamahal at dapat wag po natin itong babuyin. Kasama po ang respeto sa hayop. Dito po ay bawal na bawal po saktan ang mga hayop. Lalong-lalo na po ang mga baka. Ay nako, pag sinaktan niyo po ang baka dito ay pwede po kayong maalis or ma-deport. Dahil lang po dyan, sa minsan ay akala po natin napakasimpleng pagkakamali. Hindi po. Ang violation po ng animal welfare dito sa Australia ay napakabigat po yan na kaso. Kaya dapat intindihin po ninyo yung pamamalo, kahit yung pagsigaw-sigaw sa hayop ay bawal po yan. Pag-uusapan po yan natin sa animal handling part po ng ating episode para po maihanda po kayo kung gusto nyo pong pumunta dito sa Australia. So, kailangan din po yung consistency. Ang dami pong mga workers minsan, kahit dyan sa Pilipinas, yung unang linggo napakagaling. Mahalaga po na kung ano yung attitude natin sa umpisa, kung masipag, mabait, disiplinado po tayo, dapat yan po ay dalhin natin hanggang matapos po yung ating kontrata sa ating employer. At maraming Pilipino nahihirapan po sa ibang bagay. No? Lalong-lalo na po, minsan, gusto nilang turuan yung kanilang boss sa uri ng trabaho. Napakahirap po niyan dahil tayo po ay hinire bilang manggagawa at ang ating role po ay gumawa. Hindi po tayo dapat magturo. Lalong-lalo na po minsan, tuturuan pa natin yung may-ari ng kumpanya. Kapangit po na attitude niyan. At yung masyadong dependent sa utos, sana iwasan po natin yan. At dapat may kusang loob po tayo. Pag hindi alam, magtanong. Pero once na nakuha na po natin yung instruction ay magkusa na po tayo at gawin po natin ito. Kung natapos po natin ng mas maaga, maghanap po tayo. Magpaalam tayo, natapos ng maaga ito, gusto ba natin gawin itong mga susunod? At pag sinabi ng boss ninyo na okay lang, then kunting pakitang gilas. Yan po ang pagkakaiba ng Pilipino sa ibang lahi na dapat po nating pangatawanan pag nandito po tayo sa Australia. Pag hindi po kayo sanay sa init, sa lamig, sa alikabok, sa tae ng baka o sa langaw, at takot po kayo sa malalaking hayop, hindi nyo po kayang iwanan ang inyong cellphone at malungkutin, lalong-lalo na yung hindi marunong mag-drive, hindi po para sa inyo ang bansang ito. Pero kapag nalagpasan nyo po ito at magiging confident po kayo, yung magiging world-class worker po kayo. Ako po mismo ay dumaan sa lahat ng hirap na ito. Kaya very proud po akong sabihin sa inyo. Kaya sinasabi ko po yung totoo kasi ayaw ko pong isipin ninyo na nakikita nyo po kasi yung mga picture ng mga nauna ng mga Filipino sa Australia na napakasaya. Totoo po yan. Pag nalampasan po ninyo yung hirap dito at nakapag-adjust na po kayo, napakasaya po ng buhay dito sa Australia. Kasi ako mismo naniniwala po na wala pong
perfect na workplace. Pero kayo mismo ay kaya nyo pong gawin na maging perfect po kayong trabahante. Wala po sa kumpanya yan, wala po sa employer yan, wala po sa coworker yan. Yan po ay tanging sa inyo lamang at kayo lamang ang pwedeng makapag-control para magiging perfect po ang workplace po ninyo. So, kung kaya nyo pong ma-endure ang init, ang lamig, ang alikabok, ang putik, ang tae ng baka, langaw at ang wildlife, ang mahabang oras ng trabaho at ang mataas na expectation, ang reward po nito ay napaka-worst. Mataas na sahod, stable na trabaho, strong na safety culture, maayos na sistema, world-class na skills, career growth, at mas magandang buhay para sa inyong pamilya. And of course, andiyan po yung chance na madala niyo po ang inyong buong pamilya dito sa Australia. Kung magaling po kayo at tulungan po kayo ng inyong employer. At bilang panghuli po, ito po ang gusto kong iiwan sa inyo. Australia will test you, but Australia will reward you. Ako po si Kabakang Arnel Corpus at ito po ang unang episode ng special episode ng Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat. Agricultural resilience, cultivating